Kawawa ka naman. Puyat at masakit ang ulo mo. Ito yung mahirap. Yung gusto mong magpahinga pero hindi pwede kasi nakalaan ang trabaho. Yung gusto mong magpahinga buong hapon kasi masama yung pakiramdam mo. Ang problema, pag nagsabi ka masama ang pakiramdam mo, sasabihan ka lang na uminom ng Panadol. Parang hindi naman kasi tumatalab yung Panadol na yan. Ng katawan, Panadol. Lagnat, Panadol. Sakit ng ulo, Panadol. Wala akong magawa kasi hindi din ako pwedeng mag-day off kasi wala din naman akong kasama. Yung mga amo ko hindi pa umuwi galing sa bakasyon. At wala din kaming day off kaya kahit masama ang pakiramdam, trabaho pa rin. So, no choice ang nani nyo. Kahit masamang pakiramdam, sige lang, trabaho pa rin. So, dito, pumunta ako ng baba para kumuha ng pagkain namin ng alaga ko. Ikakain na lang natin kahit masamang pakiramdam ay. Yun lang naman ang pwede kong magawa, ang kumain na lang. Pipilitin na lang kahit hindi kaya. So, bago ko kumuha ng pagkain ng alaga ko, hinalo ko muna siya bago ko siya kunan. Nung natapos kong haluin, nilagyan ko na yung plato ng alaga ko. Dito sa part na to, habang naghahalo ako, nahihilo talaga ako. Masakit talaga yung ulo ko dyan. Pinipilit ko lang talagang magtrabaho. Sakit lang naman ng ulo ang meron pero wala naman akong lagnat. Yung sakit ng ulo ko kasi yung parang namamanhid, pakiramdam ko mamanhid at saka masakit na makirot siya. Ganun yung sakit ng ulo ko. Pero tinitiis ko na lang talaga, hindi pwede na hindi ako magtrabaho kasi wala talagang magbabantay sa dalawang bata. So dito, kumuha ko ng pagkain ko. Kunti lang naman ang kinuha ko kasi masakit nga yung ulo ko. Baka hindi ko rin maubos. Tapos kumuha na rin ako ng ulam ko, yung mga bandang legs lang naman ng manok. Yung tipong may sakit ka na pero kain is life nga talaga. Ay, hindi halatang may sakit kasi laging kumakain. Idagdag mo pa yung puyat kagabi kasi hindi makatulog yung alaga dahil sa sipon at saka ubo. Kunting kibot iyak ng bata kasi nga barado yung ilong niya. So katapos kong mag-ano ng pagkain namin ng alaga ko, naalala ko may pakwan pala si Ate Nor. So hindi na ako nakapagpaalam kay Ate Nor. Desisyon na naman ang nani nyo na kumuha na lang, hindi na magpaalam. Sabi ko, doon na lang ako magpaalam pag nasa taas na ako pero may dala na akong pakwan. Buti may natira pa sa kahapon. Para pag ayaw kong kumain ng kanin, may makakain ako. Pero sa awa naman ng tiyan ko, tinanggap naman niya yung kanin. At tinanggap rin na naman niya yung pakwan. So, okay pa ako sa lagay na yung pag na marami-marami pang nakakain ko. Medyo kaya ko pa siyang tiisin hanggang gabi. Pero pag tipong may sakit ako na ayaw kong kumain, yun, malala na yun. Ayoko na talagang kumain kahit ano pag ganun na yung nararamdaman ko. 3 times na kasing nangyari sa akin yun. Nung nanginginig yung buong kalamnan ko, pero magtatrabaho pa rin talaga ako. Wala din akong magawa kasi trabaho nga naman. Pero kung sa Pinas lang tong trabaho na to, mag-absent talaga ako kahit ibawas pa sa sahod ko, makapagpahinga man lang ako ng isang araw ay. Mahirap na kasing magkasakit dito mga kanani. Wala sayang mag-aalaga kundi sarili mo lang din. Pansin ko lang, ba't ang lalaki ng hiwa ng pakwan ko dito? Hindi ka naman atat no sa pakwan. Yan yung may sakit na kahit naghihiwa ng pakwan, sige kain. Sige lang, ikain mo lang hanggat meron pa. Ibalik mo na yung pakwan na yan, baka maubos mo pa, mag-isa ka pa naman. So, linisin mo lang din yung kalat mo dyan para hindi ka pagalitan, no? Maging mabait ka naman minsan lang. 5 minutes, mga ganon.